Nagsampa na ng kasong kriminal laban sa ilang matataas na opisyal ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC at ilang miyembro ng House Justice Committee. Ito pong abogadong asawa ni Vice President Sara Duterte matapos sumanong isa publiko ang mga bank transactions nilang mag-asawa sa ginawang impeachment hearing sa House of Representatives. Nanindigan naman po yung kampo ni Atty. Carpio na bawal na isiwalat o gamitin ng AMLA ang kahit na anong impormasyon na nakalap nila mula po sa mga bangko. Duda rin sila sa motibo ng pagkakatawid po ng asawa ng Pangulong Pangulo sa pagdinig sa Kamara. At sa kabila nito, pinabulaan na naman ng legal team ni Atty. Mans Carpio na may mahigit 6 na bilyong piso na dumaan sa mga bank account at transactions na mag-asawa. Report mula kay TJ Mendoza. Pinalagan ng asawa ni Vice President Sara Duterte na si Atty. Manasseh Carpio ang pagsasapubliko ng mga bank transactions nilang mag-asawa sa naging pagdinig ng House Committee on Justice sa impeachment proceedings sa Kamara. Para sa abogado ni Carpio na si Atty. Peter Paul Danao, pribadong individual ang kanyang kliyente at hindi parte ng impeachment. Kaya nagtataka sila kung bakit pinipilit itong idawit sa pagdinig ng House Committee on Justice. Dahil dyan, hinabla ng kampo ni Carpio ang Bangko Sentral ng Pilipinas Governor na si Eli Remalona, ang AMLAC Executive Director na si Ronel Buenaventura at ilang miyembro ng House Committee on Justice. Ang nalabag raw ng mga kongresista ng BSP at maging ng AMLA ay ang Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Law at maging Data Privacy Act na inihain nila sa Quezon City Prosecutor's Office. Para saan pa mga batas natin na pinasa ng Kongreso mismo kung hindi natin tutuparin, kung hindi natin susundin? Di ba? Di ba parang awkward, di ba? Mambabatas ka, pero hindi mo sinusunod ang batas. Ni hindi raw nabigyan ng kopya ng AMLAC si Atty. Mans Carpio kaya hindi raw sila makapagbibigay ng komento. Pero kanilang itinatanggi na may mahigit 6 na bilyong piso na dumaan sa mga bank transactions nilang mag-asawa. In fact, sumulat pa nga kami sa AMLAC April 16 bago maglabas ng subpoena na sinasabi namin, AMLAC, bawal yan ha, ang sinasabing magpalabas ka ng impormasyon. So nagparating kami sa AMLAC na binabalaan sila, pero ganun pa rin, walang nangyari. Pero ayon sa mga miyembro ng House Committee on Justice, hindi naman sakop ng Bank Secrecy Law ang impeachment. Buwelta ng kampo ni Atty. Carpio. May exceptions nga doon, sinasabi niya, di ba? Pero itong sinasabi naming batas na kanilang nilabag, 2021 na batas. Hindi, bagong batas to ng AMLA. Itong batas na to ang nag-create sa AMLA. So dahil nga meron silang maraming kapangyarihan, minabuti ng Kongreso na bigyan din ng limitasyon. Ang limitasyon na yon, ang AMLA, hindi sila pwedeng basta-basta lang magpalabas ng mga impormasyon. Nagkomento naman ang palasyo sa pagsasampa ng kaso nila Carpio. Karapatan po ni Numan na magsampa ng kaso. Ang tanong lamang po kung ito'y magpo-prosper. So, hindi na po hawak ng palasyo at ng Pangulo kung ano magiging desisyon ng korte. Ang mga korte po natin, ang mga judges natin, pati justices, ay matatalino. Ayon naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, batid raw nila ang paghahain ng reklamo laban sa kanila. Pero sumusunod raw sila sa batas at sa kanilang mandato. Wala pang pahayag ang AMLA sa paghahain ng kaso laban sa kanila. Iginiit ng kampo ni Atty. Mans Carpio na isang fishing expedition ang ginagawa ng House Committee on Justice. Hindi raw politiko at isang pribadong individual si Carpio kung kaya't bakit kinakailangan usisain ng kanyang mga bank records. Tanong rin ng kampo ni Carpio, bakit kailangan madawit ang kanyang pangalan sa isinasagawang mga pagdinig ng House Committee on Justice sa Kamara. TJ Mendoza, para sa mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.